Sa mismong araw ng Pasko, nagsimulang maramdaman ang hagupit ng Typhoon Nina sa iba't ibang probinsya lalo na sa Southern Luzon. Libu-libong pamilya na uuwi sana sa kani-kanilang pamilya para magdiwang ang na-stranded sa mga pantalan at paliparan. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Ramdam na ramdam ang hagupit ng bagyong Nina sa Oriental Mindoro. Sa Calapan City, baha ang inabot ng ilang residente kasunod ng malakas na pag-ulan. Nagsasayawan na rin ang mga puno dahil sa lakas ng hampas ng hangin. Magdamag namang binayo ng malalakas na hangin at pag-ulan ang Quezon Province. Sa Mulanay, Quezon, patay ang 43 anyos na si Gregorio Rohel matapos mabagsakan ng puno ng nyog na pinatumba ng malakas na hangin. Pahirapan na ring mapasok ang mga bayan ng Katanawan, Mulanay, San Narciso at San Andres dahil sa mga bumagsak na puno at poste ng kuryenteng nakaharang sa highway. Maraming bahay rin ang nawala ng bubong matapos liparin ng hangin. Sa bayan naman ng Mauban, hindi na pinapayagang pumalaot ang mga bangka dahil sa lakas ng alon. Ang mga residenteng malapit naman sa coastal area, inilikas na sa mga evacuation center. Aabot naman sa 220 pasaherong stranded sa Dalahican Port sa Lucena City ang inilikas sa evacuation center. Karamihan sa mga pasahero, pauwi ng Marinduque para magpasko. Stranded din ang ilang pasahero sa Batangas Port simula pa noong Sabado. At dahil walang maayos na higaan sa pantalan, kanya-kanyang diskarte na lang ang mga pasahero para makatulog. Bukod sa mga pasahero, marami ring cargo truck ang stranded. Mahigit 200 residente naman sa Batangas City ang inilikas sa evacuation center. Wala na rin kuryente sa mga bayan ng Malvar, poblasyon ng San Jose, Agoncillo, Lobo, Calatagan, Rosario, Alitagtag, Laurel, Balete, Balayan, Taysan, Tanawan at Lipas City. Mula kaninang umaga, ramdam sa Quezon City ang malakas na ulan at hangin. Mabilis na tumaas ang baha sa G. Araneta Avenue malapit sa Maria Clara Street, kaya dahan-dahan ang andar ng mga dumaraang sasakyan. Nakaranas naman ng mahinang pag-ulan at pabugso-bugsong hangin ang iba't ibang parte ng Maynila. Dismayado naman ang nasa 60,000 pasahero sa NAIA. Hindi kasi bababa sa 300 flights ang kanselado o delayed ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Nina. Sa kabila ng maagang abiso sa mga pasahero, nagtungo pa rin sa paliparan ng ilan para maghintay kung kailan magkakaroon ng next available flight schedule. Ayon sa pamunuan ng MIAA, kung sakaling aabot sa 50 knots per hour ang bilis ng bagyo, tuluyan ang isasara ang buong NAIA. Malungkot kasi kung ilang araw pa bago makauwi, sayang din New Year wala ka rin doon. For safety naman, so kailangan talagang sundin yung desisyon ng plane kung kaya or hindi. Trisha Zafra, GMA News.